Ang ating pong batayang talata ay mula pa rin po sa unang Korinto, kabanata 13, talata 3. At aking ko pong babasahin mula po sa Magandang Balita, Biblia. Sinabi ni Pablo, "At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala." Pinagpala tayo sa pagkabasa ng banal na salita. Mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Ang atin pong maikling pagbubulay sa gabing ito ay ang huling bahagi, yung last two na 5 love languages na atin pong sinimulan noong pang Pebrero, no? So ito na yung last sa ating series, no? At ito ay hango pa rin sa yung ating pagbubulay ay hango pa rin po sa devotional material na atin pong ginagamit na akda po ni Pastor Joey Umali Jr. Acts of service and physical touch, no? Ito po yung huling dalawang love language na hango sa ideya po ni Dr. Gary Chapman, no? Acts of service at acts of physical touch. Unahin natin yung acts of service. Kung babalikan natin doon sa tekstong ating binasa kanina bilang batayang talata, yung sinasabi ni Apostol Pablo, no? Sinasabi niya doon na kahit daw ipamigay niya yung lahat ng meron siya, ari-arian o kaya yung kanyang katawan upang maging alay, no, sunugin, kung wala daw siyang pag-ibig, wala rin daw siyang mapapala, no? Dapat nating tandaan na yung sinasabi dito ni Apostol Pablo ay hindi yung pagbibigay ng ari-arian o yung pag-aalay ng katawan, no, o ng kanyang buhay, ng kanyang sarili. Ang problema ay dito hindi yung mga yon, yung mga bagay na yon, kundi yung kawalan ng pag-ibig, no? Yung kawalan ng pag-ibig. Ang totoo, kapag umiibig ka, ay talagang handa kang mag-alay, maghandog, at maglingkod hanggang sa kamatayan, no? May mga tao ang gusto ay sila ay pinaglilingkuran. Mayroon naman ang gusto ay naglilingkod, no? Ito yung dito natin makikita yung acts of service as love language bilang lingwahe ng pag-ibig o pagmamahal. Naalala ko yung isang matandang kaugaliang Pilipino, no, na may kinalaman sa pag-aasawa, ang paninilbihan, no? Naalala niyo ba 'yon? Uso pa ba 'yon nung panahon na kayo ay nililigawan, no? Ang tawag doon yung parang bahagi ng iyong panunuyo sa pamilya ng inyong minamahal, no? Karaniwan ginagawa 'yon ng mga lalaki doon sa pamilya ng kanilang aasawahin na babae. Bahagi ng kanilang ano nang tawag doon na sa pamamanhikan, no? Bahagi ng pamamanhikan, yung paninilbihan. Dito yung lalaki ay naglilingkod sa pamilya ng babaeng napupusuan niya ng buong katiyagaan. Kahit ano yung ipagawa sa kanya, 'di ba? Kahit nga yung mga bagay na hindi niya nagagawa dati, natututunan niyang gawin. Buong puso at kagalakan niyang ginagawa sapagkat mahal niya yung tao na iyon na kanyang pinagsisilbihan. Mahal niya rin yung mga tao na minamahal ng taong iyon. At yun, sa kontekstong iyon, yung pamilya ng kanyang iniirog o napupusuan. So yun yung acts of service, no? Madalas hindi natin to napapansin, no? Pero mahalaga ang bagay na ito sa relasyon bilang mag-asawa. Kapag acts of service ang iyong lengguwahe, mahalaga sa iyong kabiyak na nararamdaman mo na pagsisilbihan ka, no? O kung kaya ikaw yung love language mo ay pagpapakita mo ng pagmamahal doon sa taong mahal mo ay acts of service, sigurado naman na ma-appreciate niya yun, no? Kung yun pinapakita mo. Mahirap lang kapag hindi na-appreciate, no? Lalo na pag sa usapin na hindi naman pareho yung inyong love language, no? Kung
ang love language mo ay acts of service, pero ang hinahanap niya naman sa iyo ay quality time, no? O kaya yung words of affirmation, mahirap din, di ba? So kailangan meron kayong malalim na pag-unawa at pakikiramdam sa isa't isa upang malaman nyo ano ba yung love language ng inyong kabiyak, no? Pagdating naman sa physical touch, no, bagamat hindi explicit, isang mahalagang love language ang physical touch. Physical touch, sabi nila, ay as a gesture of love. No? Physical touch as a gesture of love reaches to the depths of our being. Ang tapik sa balikat ng isang kaibigang nalulungkot dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay ay isang pagpapakita ng pagmamahal, no? Physical touch. Ang pagyakap sa isang batang umiiyak, ang halik sa noo ng may sakit, ng isang may sakit, ang paghagod sa likod ng isang matandang magulang, ang paghaplos sa buhok ng kabiyak, lahat ng mahalagang demonstrasyon ng pag-ibig na kagyak na nararamdaman, no? Physically, tumatagos yun sa puso at kaluluwa ng tao na yun na pinapakitaan mo ng pagmamahal. Of course, iba yung haplos na merong mali siya o yung merong halong kabastusan. Madaling maramdaman kung yung physical touch ay nangangahulugan ng pag-ibig. Usually yan, nangyayari kapag mutual. Meron kayong mutual na understanding at feeling sa isa't isa. Physical touch. Humahagod, tumatagos sa puso at kaluluwa. Sabi nila, ang pag-ibig ay may lengguwaheng kailangang isinasalita. Sabi ni Pastor Joey Umali. Ang pag-ibig ay may lengguwaheng kailangang sinasalita araw-araw upang magpatibay doon sa ating pagmamahalan. Hindi pwede na kapag feel mo lang o kaya once a week or once a month or once in a lifetime. Kapag anniversary nyo lang. Kung nais yung ma-maintain, lumago yung pagsasamahan. Kung yun ay bilang mag-asawa, kung yun ay bilang kung iyon ay para sa inyong mga anak o sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan. Importante na alam nyo yung kanilang love language at na ipapakita nyo ito ng may pagmamahal, no? Sapagkat yun yung lengguwahe, no? Hindi kailangan na words, no? Sabi nga natin 5 love language yan. Hindi yan lahat sinasalita, ginagawa. At yung gawa na yon, sabi nga natin words, action speaks louder than words. Kahit yung words of affirmation, hindi lang yung basta yung salita yung na-appreciate niya, yung pagpapakita mo ng bagay na yun, the action, yun yung mahalaga doon, mga kapatid. At kapag naipadama natin to, no, ng buong tapat, no, magaganap yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13, no? Ang sinasabi niya doon, 3 things will last forever. 3 bagay daw ang mananatili sa huli. Faith, hope, and love. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. And the greatest of these is love. Pag-ibig. Yun ang makikita sa huli. Yun ang mananaig sa huli. Sana ay naging mahalagang paalala to sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sapagkat inutos sa atin ng ating Panginoong Hesus na magmahalan tayo. Ibigin natin ang ating Diyos ng ating buong puso, kaluluwa at lakas, ating buong pagkatao. Ganon din yung ating kapwa, gaya ng sarili. Sumayin nyo nawa ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iba't ibang paraan ng pagpapadaba namin ng pag-ibig sa aming mga minamahal. Naway, maiparanas din namin ito sa kanila ng buong kagalakan at katapatan. Amen.